Marami nagsasabi na hindi lumalaban si Naoya Inoue sa labas ng kanyang teritoryo. Kahit na may malalaking offer sa kanya ang Saudi Arabia, ay mas pipiliin itong lumaban sa kanyang sariling bayan. Bagamat may iilang mga laban ito sa labas ng kanyang bansa, ay hindi ito sapat sa mga boxing panatiko para sabihing malakas itong si Naoya Inoue. Ganun pa man, hindi lahat ng Japanese fighter ay kagaya ni Naoya Inoue. Mayroon din naman silang ipinapadala sa iba't ibang bansa para lumaban. Kagaya na lamang ng isa nilang kababayan na ipinadala sa ating bansa para labanan ang ating pambato. Tila bihira na tayo makakita ng isang Japanese na mahihina sa panahon ngayon. Tila may sikreto ang mga Japanese fighter kung bakit sila namamayagpag ngayon sa usapan ng boxing. Madalas na ibinabato sa kanila ang pagturok daw nila ng pain reliever para tumagal sa bakbakan. Gaano nga ba ito katotoo? O sadya nga bang disiplinado lamang ang mga Japanese fighter kaya namamayagpag sa sports ng boxing? Katulad na lamang ni Naoya Inoue, nakakabi-kabila ang mga parangal at tinanggap nito bukod sa dalawang undisputed na magkasunod na kanyang nakuha sa magkaibang divisyon. Bukod kay The Monster, ay lahat ng may hawak ng titulo sa 118 pounds bantamweight division ay puro niya kababayan Japanese. Isa na doon ang kanyang kapatid ni Takuma Inoue na may hawak ng WBA bantamweight title. At hawak naman ni Naoya Inoue ang lahat ng titulo, IBF, WBC, WBO at WBA sa Super Bantamweight Division 122 pounds. Bukod kay Naoya Inoue at Takuma Inoue, ay may mga boksingero na nanggaling pa sa kanilang angkan na dumadayo sa iba't ibang bansa para patunayan ang lakas ng kanilang angkan. At para hindi na rin sabihin na puro na lamang sa bansang Japan ginaganap ang kanilang mga laban, May 13, 2023 ay dumayo sa ating bansa si Takeshi Inoue para kalabanin ang ating pambato na si Weljun Mindoro. Nakataya sa laban na to ang WBO Asia Pacific sa Super Welterweight Division. Undercard silang dalawa sa bakbakang Casimero at Ngitumba sa Okada, Manila. At ang bakbakang Mindoro versus Inoue ay isa sa mga pinalakpakan sa gabing iyon dahil sa napakagandang laban na kanilang ipinakita. Sa pagbukas pa lamang ng unang rounds ay mapapansin natin na tila parehas maganda ang tigas ng kanilang katawan. Ngunit ang ating pambato ay tila hindi padadaig sa hapong dayo kahit na batid nito na may pagkamatibay itong pambato ng Japan. Mindoro threw an uppercut that landed, and sometimes it can be it open up, and Takeshi Inoue is more defensive comparing to Mindoro, but Mindoro seems like he has confidence and power behind all of those punches that he's throwing. Is there a tendency to be impatient if you are a knockout specialist? You are. It does, but depends on your style. And I think a good straight, you know, the similarity between Mindoro and Yomeri is pretty similar. The way they're throwing. Yeah, yes. And being impatient can cost the fight. Oh, Yes, good double. overhand. You were saying? Nakuha ng Pinoy ang kalamangan sa unang rounds. Ngunit, pagpasok ng ikalawang rounds, ay nagpakita kaagad ng pag-agresibo itong pambato ng Japan at nagpakawala ng mga mangilan-ngilang suntok na tumama sa ating pambato. Oh, but the overhand right hand of Inoue on target. Rocking Mindoro. Oh! Inoue coming to life here in the second round. I think Mindoro needs to stay with his jab to set up his straight. Because that will all come together, including the uppercut that he did earlier when he hurt Inoue. Is that part of the fight? Biglang going in. I think it hurt Inoue. There is that part of the fight. Dito sa ikatlong rounds ay bumawi ang ating kababayan at nagpakawala ng mga kombinasyon na siyang naging dahilan ng bahagyang pagkagrogi nitong si Takeshi Inoue. Go. 15 seconds left. He's throwing it wide. Suddenly, this alarm clock usually tells boxers, let's go for it. Inoue is pretty strong to take these shots from Mindoro, Oh, that's a good point. and with 2 losses on his record, the way that he lost was by decisions only, so he has not been knocked out.
overhand that landed because again getting that distance. And this might be Inoue's best round so far. Yes, I agree. And Sometimes fighters love that. Yeah, and again, you heard him in the early rounds, and then now he's coming in and being impatient again. Because in the third round, he was very patient using his jab. But in this round, he's like, I taste your analogy. Sorry. Inoue doing a good job of clinching. Inoue loves this distance. He loves being Oh, on the yes. inside. Yes, I'll stay here. Well, I think he's just seeing if what reaction Mindoro will give him. Or he's looking for other angles to work with. Whoa, there's a slip. There's a slip. Hang on, the referee. That's a very wet corner. They put the baja in the corner. And there are big hands. You can fight most of the states. Yes. You've seen that. I've slipped before. I've slipped before in canvases that are very slippery when it's wet. And it's horrible. It's a horrible feeling. Did you see how he just, Mindoro just kind of stuck his hand out there, but it wasn't going to be anything effective for wanting it to even land. And the problem with that is that he leaves it out there. Wow, they know they have a chance here. This is Good uppercut, good overhead. This is a 50-50 fight for Mindoro now. Well, I think Inoue is just pressing on now. He's getting that confidence and that momentum, and he's hurting Mindoro. Oh, that's a good point. Like in this situation, short blasts, When he straight. found the distance, now he's really trying to get right in there. And he's seeing that when he's moving around laterally, Mindoro is actually reaching in easily to be countered. But when they are in that position of being close to each other, that's when Inoue really has the bigger advantage. You know, Mindoro has not hurt Inoue yet in this fight. Staggered him a bit, but Inoue just recovers and left Takeshi Inoue. Uh, And he's actually hurting Mindoro in this round with Exactly. overhands. This is exactly where Inoue wants to be again. And honestly, if Mindoro timed it right, he would be able to uppercut. Saying? You were saying? that was the I think uppercut they're just hurt listening to him. me. Yeah, I think he has a beeline. Pagpasok ng round 7 ay muli na naman umarangkada ang ating pambato at nagpakawala ng maraming suntok. At ang pambato ng Japan ay tila nagpakita naman ng kakayahang tibay sa bakbakang ito. This guy is tough. Yes. Both guys are tough. And the thing about powerful combination, And the middle ones. I don't think you need the bell. Blood just oozes out. the hook and over. Now he's trying to press. But then again, from He does not want this fight to end due to if it stops on a cut. Both corners up on their feet. Mindoro's mouthpiece had come out Ooh, Mindoro gets tagged. with the right hand. good overhand. Nice right hand. Hanggang sa sumapit ang round 9 ay kapwa pa rin nagpapalitan ng suntok ang parehong boksingero at tila parehong matibay ang dalawang boksingerong ito. Got hit with that again on this round. Strong. Get another overhand, but because of that jab, which is not affecting Inoue. He takes a moment to catch his breath. He steps back. Then goes back to what he's doing. Yes, go ahead. Both fighters exchanging overhand rights. Well, I do agree with Round 11, pukpukan pa rin ang nagaganap sa ibabaw ng lona sa pagitan ng Hapon at Pinoy. At di malaman kung sino nga bang nakakalamang sa parehong boksingerong ito. You can see that both guys' power are not as dangerous as they were earlier. But Inoue is not even looking into this level. He's in point. But you know, fighters will be going to the last round. The last bell, the announcement, the final round would probably wake them up. We look forward to that. Yes, he's now knocking and nailing. You know, at time and again, three straight attacks, and he's scoring. But look at the counter punching of Inoue.
Inoue loads up on that right. This is why he's pushing the fight right Yes, now. he is. Good Oh, uppercut yes, by sir. Inoue. Minoru coming back with his own little uppercut as well. The uppercut has been the golden punch here in this fight. Both have unleashed it. Both have both uppercuts and overhead right. Yes. Referee broke that action up. Another over. Dahil sa tibay na ipinamalas ng parehong boksingero ay umabot sa suktulan ng round sa kanilang bakbakan. At dahil doon ay tinignan ng mga judges kung sinong nakalalamang sa bakbakan ito. At ang hatol ng mga judges ayon sa kanilang nasaksihang laban. Ito ay isang split draw. 114 to 114. This bout is a split draw. Isa na namang Pilipino ang gumagawa ng pangalan sa mundo ng boxing. Pinoy na lumalaban sa isang bigating dibisyon na kung saan naglipa na ang mga halimaw na boksingero sa buong mundo. Alam naman natin ang mga kalidad ng mga boksingerong lumalaban doon. At kilala nyo naman iyon kung sino ang mga iyon. Nito lamang ay lumipad ang ating pambatong si Wiljon Mindoro sa Estados Unidos para lumaban sa pambato ng Brazil na si Lucas Diabrio. Itong boksingerong ito ay hindi rin basta-basta dahil meron lamang ito isang napakataas na knockout ratio sa kanyang tala na mayroong 78.57% knockout ratio. Ngunit sa pagsapit sa gabi ng kanilang laban ay tila nagulantang ang mga tagapanood sa bansang Amerika, pati na rin ang mga Brazilian nang kanilang masaksihan kung paano binanata ng ating pambato ang kanilang inaasahan na magiging world champion sa hinaharap. Narito't sabay-sabay nating panoorin ang naging highlights ng kanilang laban. Sa simula pa lamang ng rounds ay makikita mo na kung gaano ka-agresibo ang ating kababayan. Ganon din naman itong pambato ng Brazil. Ngunit nakalalamang ang ating pambato sa liksi at lakas. Doesn't really, wow you and that, but hands up, good position, is built like a what house he can hit. Yeah, a little more explosive in terms of his, start stop, but he, very, very similar in terms of his style. He puts a lot of pressure on you, he's looking to bang you, beat you up, and we're seeing that here in round number one. Sometimes, Paulie, you always point out with fighters like Mindoro, he's kind of over his legs, he's always ready to hit you with power. Yeah, he's sort of a seek and destroy, but the one time he did go to distance, he didn't win. He got a draw out of it. So he's a big puncher, but sometimes he can be lured into making those mistakes because he's too trigger happy in terms of looking for just the power. And you can see that he's very, very excited here in round one. He's gonna feel out the round kind of guy. He comes out shooting big shots. And Del Brio is crafty. Del Brio can kind of work his way through this. Maybe this thing can turn weird for him. Del Brio has landed. He landed a good right hand over the top. He just landed another slapping left hook. He's not having trouble finding Mindoro earlier in that one. Yeah, Del Brio had a long amateur career. You're going to look at his record and he's sort of become a bit of a journeyman as a pro, but this kid had over 120 amateur fights at a good level in Brazil. Another fight from Ireland, Dylan Moran versus Tyrone McKenna. Our first visit, we're in Belfast. Had a fantastic time. December 7th, don't miss it on Pro Box TV. Rare landed another one for Dave Ray. Here's that length and reach and amateur find holes in the door. There's a lot of last time he did a good job. Hit some punches. Good job hitting with some good shots. And Miller using the 790 kind of work. Unload as round number one draws to a close. Fighter from Brazil. Dito sa pagpasok na ikalawang round ay mas lalong naging agresibo ang ating pambato at mas lalong tinindihan pa niya ang kanyang mga suntok na ipinapatama dito sa pambato ng Brazil. Wow, with some power shots. Yeah, but he's smothering a lot of work. Honestly, Del Brio's going backwards. She go forward into the smother some pump. Maybe my feeling when they gotta get the pump him off a little bit. Also, looping shots going back to that apex punch. One of the difficulties in combat sports, especially in boxing, Paulie, people get addicted to power. Nothing more addicted than knocking a guy out and thinking
some fights, or he may cause them, or he may run them himself, or whatnot. But that's the thing with Lindor. I think Lindor also flies in looking for the power. A lot of fighters in the Philippines right now, once you have a great fighter, just finished his out. Chris, you know something about that, right? Heard about that? Yeah, two-pitch destroyer. Exactly. Million odds. You can't find a single Filipino fighter who doesn't want to be like manufacturer. So yes, I agree. You see a lot of guys mimicking that style, but there's only one manufacturer. Yeah. But when they talk about you, it's so exciting. Yeah. I'm certainly excited. Way to get into what's really step back. Oh, boy. He's always, like you said, he's always over his feet, Jimmy. Getting over those steps. Always taking Brady back into the ropes. Oh! Sa pagkakataong ito ay isang malutong na kanan na ipinatama ng ating kababayan na siyang naging dahilan sa unang pagbagsak nitong pambato ng Brazil. Uli pa naman itong nakabangon at naipagpatuloy pa ang kanilang bakbakan. Ngunit ilang segundo bago matapos ang round 2 ay muli na naman bumagsak itong pambato ng Brazil. Saved by the bell. Sa pagpasok ng ikatlong rounds ay mapapansin natin na tila dumidistansya na itong pambato ng Brazil dahil sa naramdaman niya kung gaano kalakas ang ating pambato. Dahil sa malakas na overhand right ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng pagbagsak nitong pambato ng Brazil, ay hindi na ulitong nakabangon at nagresulta ito sa pagkapanalo ng ating kababayan via technical knockout. Very hard. You can hear it ringside. That's a scary knock. Knockout and still undefeated. Well done, Mindoro. With that 13. Miskula ng isang banta sa timbang na 122 pounds featherweight division ang tubong General Santos City na si Leonard Sarcon o mas kilala sa alias na The Matrix. Sinimula ng karera nito sa boxing taong 2017 at pinatulog sa unang rounds pa lamang ang kauna-unahang biktima na si Ramil Yakapin. Hanggang sa kasalukuyang taon ay nagtala na agad ito ng 10 panalo, 4 doon ay kanyang pinahalik sa lona at wala pang bahid ng talo. Sa kanyang estilong malapalos ay tila may kakayahan itong makasungkit ng pandaigdigang kampyonato sa hinaharap. Sa tulong ng former trainer ni 3 Division Champion John Real Casimero na si Nonoy Neri, nakilala bilang isa sa magaling na manghuhubog na mga boksingero dito sa ating bansa. Para subukin ang kakayahan nito bilang isang manlalaban ay isinabak ito sa kauna-unahan niyang laban sa labas ng bansa. Matapos ang siyam na sunod-sunod na panalo dito sa Pilipinas, lumipad patungong South Korea para sagupain ang nooy undefeated at prospect sa kanilang bansa na si Jong Seong Kang. May malinis na kartadang 14 wins at may 8 knockout sa kanyang talaan. Kasama na doon ang 3 Pinoy na sinibak nito na sina Tom Jun Mangubat, John Ray Logitaman at Pete Apolinar. Kaya naman sa bakbakang ito ay kaakibat na ang ipaghigante ang mga kababayang tinalo ng Koreano. Halina at ating panoorin ang bakbakang Leonard Sarcon versus Jong Seong Kang para sa bakanting WBA Asia
featherweight title. Ngunit bago natin simulan yan, ay kung maaari sana, paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa umpisa ng bakbakan ay mapapansin natin na napakaganda ng kanyang head movement kasabay ng kanyang footwork at napaka-epektibo kagad ng kanyang right hook at counter left straight. 사우스포의 이 산동 선수 더블 라이트 어우 이것도 아주 종목같이 파고 들어갑니다. 다 들어옵니다. 또 전승인 된 이유가 다 있겠죠. 예, 복싱 강국 아닙니까? 맞습니다. 복싱 강국에서 지금 전승이라는 게 부담입니다. 전체 움직임도 참 좋네요. Dito sa ikalawang rounds ay nagpakita ng magandang counter punches ang ating pambato na siya namang malinaw na sinasalo ng Koreano. 다시 안면 허용하고 있습니다. 자, 지금 들어가면서 들어갑니다. 더블 제 라이트. 자, 이제 거리를 맞춰가나요? 왼손 조심해야 됩니다. 위험했어요. Hindi maiwasan ng Koreano ang paulit-ulit na right hook na pinapatama ng ating kababayan. Dahil matapos na makapatama ng right hook ay susundan niya ito ng counter left straight. Tila malakidlat ito sa paningin ng Koreano dahil hindi niya ito makita ang paparating sa kanya. 카운터 손 한번 냈으면 좋겠어요. 그래야지 분위기 반전이 돼야. 그런데 지금 거리 계속 주고. 뒤로 좀 빠졌으면 좋겠네요. 지금 거리 다 맞춰주고 있다. 여유를 부리고 있는 이나는 사르코. 방금 강민선 선수가 2라운드 때 많은 선수를 허용했습니다. Bukod sa opensang ipinapamalas ng ating kababayan, ay napakaganda rin ang kanyang depensang ipinapakita sa labang ito. Dahil sa tuwing umaatake ang Koreano, ay halos hindi ito makakatama dahil sa bilis ng pag-ilag ng ating pambato. 살짝 피하는 냉정한데 어떻게 지켜야 됩니다. 왼손을 보다 보면은 기회가 있겠죠. 진짜 작전도 맞습니다. 하지만 자꾸 카운터를 맞다 보면 데미지가 쌓이거든요. 아주 여유 있게 들어갈 때 조심해야 됩니다. 강 선수가 지금 마음이 급하다 보니까 정직해서 죽겠다. 사람보다 보니까 이거 위험해요. 맞고 들어가는 강경선 선수입니다. 또 강정선 선수가 전 경기들도 그렇고 토마스로 Sinubukan ng Koreano na pressurein ang ating kababayan, ngunit tila mas lalong nagiging delikado ang kanyang lagay sa tuwing ginagawa niya ito. Hindi na malaman ng Koreano kung paanong estratehiya ang dapat niyang gawin para manalo sa ating kababayan. 가야 되는 게 맞는 것 같습니다. 지금 자세 낮게. 배로 거기다 배로 옆구리. 배로 옆구리. 자, 강경선 옆구리. 오늘 지금처럼 배로 내가 스트레이트. 옆구리. 들어간다. 반디샷. 조심해야 돼요. 나옵니다. 역스테이크. 이제 와 주먹은 배 레프트. 바디샷. 라이트. 안면 갑니다. 강경선. 잘 뛰었으면 좋겠네요. 아직도 거리감이 없어 보이는데 원래 예. 안 맞는 이게 지금도 아닐 때는 아예 맞아요. 네, 아예 떨어지지 않아요. 나갑니다. 다시 한번 라이트 중점. 자, 옆구리 한번 들어가야죠. 하다 보니까 사르콘 선수가 다 예상을 하고 있습니다. 좀 흔들어줘야 돼요. 상체 좀 흔들어줘야 됩니다. 왼손을 허용하고 있는 강종선. 상체 움직임이 없어요. 갑니다. 안면을 순간적으로 들어가야 되는데 과감하게 그게 쉽지 않네요. 자, 왼손 뻗는 대로 지금 다 맞습니다. Hindi naging epektibo ang pagiging agresibo ng Koreano noong round 7
Ang naging resulta nito ay naubusan lamang siya ng hangin na siyang mas lalong naglagay sa kanya sa alanganin. 상대 선수가 체력이 확 떨어지거든요. 잘 피했어요. 아, 그러나 여기 뻗어. 이렇게 걸어서라도 들어갈 수 있습니다. 위험해요. 레프트 허용합니다. 라이트까지 계속 얻어맞고 있는 강종선. Matapos maubos ang enerhiya ng Koreano sa kanyang pagiging agresibo, ay ito naman ang pagkakataon para umatake ang ating kababayan. 다시 세 번째 허용하고 있는 강종선. 자신 있게 들어가요. 접근에 들어가고 있는 강종선 선수입니다. 다시 원투 앞면 허용하고 있는 강종선. 미스를 손에 인사하고 있는 강종선인데요. 맞았어요. 자신 있게 뻗고 있습니다. 저 왼손에 계속 허용하고 있는 강종선입니다. 다시 원투. 거리가 너무 안 좋은 나가게야 아예 처음부터 거리 막 붙어서 거리 내가 중간에는 저리도 여기 있다가 좀 나머지 31분 중에 하고 왔습니다. 살아나고 있어요. 또 사르프 선수가 이 카운트 한번 노려봤어요. 상대가 잘 피합니다. 잘 여기서 피했어. 할만하니까. Dito sa panghuling rounds ay duguang humahabol ang Koreano sa ating kababayan para maka-score ng knockdown. Ngunit sadyang madulas ang ating pambato at nabigo ang Koreano na mahuli ang ating kababayan. 갑니다. 클린치. 주도권을 갖고 있어요. 계속 밀어붙이고 있잖아요. 그러니까요. 그래서 지금 등의 주도권을 계속 갖고 있는데 우선 1라운드부터 10라운드, 지금 10라운드까지 계속 일단 어그레시브는 펀치가 잘 안 맞아요. 또 왼손 펀치. 앞면에 들어갔어. 어떤 잘 들어갔습니다. 자, 이제 10라운드가 끝이 났습니다. Pagtatapos ng laban ay umiscore ang tatlong judges ng 96-93 at ang isa ay 96-95 para sa ating pambatong si Leonard Sarcon. Kaya naman nakuha ng ating kababayan ang panalo via unanimous decision. 챔피언에 오르게 되는 벨트를 가져가게 되는 필리핀의 리에나르 사르콘 선수입니다. 우리에게는 상당히 감격적인 모습이죠. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.